Bakit kayo nag-aagawan? Nakatatlong binti na ng itik si kuya. Masama bang kumuha ako ng isa? Ang isang magnanakaw ay walang karapatang kumain. Anong ibig mong sabihin? Noong nakaraang buwan, nawala ng 50 pesos ang ating kaha. Paano nangyari yon? Si Linyo lang ang nagbabantay sa kusina. Bukod sa kanya, sino pa ang kukuha ng pera? Nakakapagod magbantay, lalo na kung ang magnanakaw ay kadugo. Ate, pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang mag-imbento ng kwento. Ang listahang ito, kayo lang ni kuya ang humahawak. Ni isang cousin, wala akong ninakaw. Sinungaling. Araw-araw akong nagpapakahirap, halos mamatay sa pagod. Habang ikaw, lihim mo kaming ninanakawan. Ako, nagnanakaw, sa loob ng 3 taon. Alas 4 pa lang, gising na ako. Naglilinis at nagluluto, halos mapaso ang balat ko sa apoy. Pero ni isang araw, hindi ako nagpahinga. Tapos ngayon, ako pa ang masama. Umamin ka na lang sa kasalanan mo. At ibalik ang pera, ina. Pati ba naman ikaw, di naniniwala? Sundin mo ang ina mo. Ibalik mo na ang pera. Para tapos na ang usapan. Paano kung ayaw ko? Anong mangyayari? Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ama, 8 taong gulang pa lang ako. Naguhugas na ako ng kawali natin. Walang tigil ang paghihirap ko dito. Kahit ang isang aso, mamahalin ka kung inaalagaan mo. Tapos dahil lang sa paninira nila, palalayasin nyo na lang ako. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Ang panganay na si Lin Qiang ang tagapagmana. Sa kanya mapupunta ang negosyo. Dahil napatunayan mong magnanakaw ka, wala ka ng puwang sa pamilya. Narinig mo ba? Lumayas ka na daw. Ibigay mo na ang susi ng kusina. Sige, tatanggapin ko ang paninira nyo. Heto ang susi, gusto kong makita. Kung wala si Linyu, paano nyo mapapanatili ang tanyag na pangalan ng tindahang ito? Oh, hindi ba't ang pinalayas na anak yan? Vitamins niyo po, ma. Napon na siya. Yanzi, bakit ka nandito? Mabuti na lang at nakaalis na ako. Huwag kang mag-alala, gamit ang galing ko. Kahit mag-isa akong magnegosyo, mabibigyan kita ng magandang buhay. Kalimutan mo na yan, Linyu. Ang pagpapalaya sa iyo ay kalat na sa buong bayan. Anong ibig mong sabihin, Yanzi? Anong ibig sabihin? Wala ka nang matirhan. Kahit sirang kubo wala ka. Gusto mong magutom ako kasama mo. Sabi ng nanay ko, hindi nakakain ng gwapong mukha. Linyu, kalimutan mo na ako. Magkanya-kanya na tayo. Grabe, iniwan pa siya ng nobya niya. Isa talaga siyang malas. Akala niyo ba mamamatay ako kapag wala na ako sa pamilyang yun? Panoorin niyo, gagamitin ko ang mga kamay na ito para gumawa ng sarili kong kayamanan. Binata, 3 taon nang walang nakatira rito. Bakit mo pinag-aksayahang upahan yan? Lolo, baka para sa inyo'y sira-sira ito. Pero para sa akin, ito ang minahan ko. Minahan ng ginto. Wala ngang maltong dumadaan dito. Mandaang metro mula rito, ay ang paradahan ng mga truck. Daan-daang sasakyan ang dumadaan, para magpahinga at kumuha ng tubig. Ang mga driver sa malayong biyahe, may pera sa bulsa, pero gutom sa masarap na pagkain. Ang lugar na ito ay basura sa iba, pero para kay Linyu, ito ay isang bundok ng ginto. Basta't may apoy sa puso, kahit sa loob ng sirang kubo, makakagawa ako ng pinakamasarap na putahe. Ang bango naman, boss. Anong tinitinda nyo rito? Nilagang Anak, vitamins time! Gotta get my gummies! It's Centrum Kids Gummies, your essential nutrients in fun, multivitamin gummies. Yummy gummies, yummy benefits! Sa eyes, brain, itik, gusto mong tikman. Kapag hindi masarap, libre na. Mukhang maganda yan. Bigyan mo ako ng kalahating kilo. Grabe, ang lambot, at ang bango ng sabaw. Sobrang sarap, sikretong recipe ng pamilya. Heto ang libreng mani para sa inyo. Kung nagustuhan nyo po ang lasa, pakikwento sa mga kasamahan nyo. Maghanda ka ng marami bukas. Isasama ko ang buong tropa ng mga driver. Dito ba yun? Boss, may tokwa at kelp ka pa ngayon. Paano mo nalamang paborito namin ito? Para sa mahabang biyahe, madali itong kainin habang nagmamaneho.
Boss Wang, libre na itong isang supot. Bigyan mo ako ng 1 kilo. 100. Kuya at ate. Inagaw nyo man ang negosyo ko ng sapilitan. Kaya kung bawiin iyon kahit saan magpunta, maghintay lang kayo. Boss, bakit ang tigas ng karne ngayon? Anong nangyari? Wala na ang dating linamnam. Ibalik nyo ang pera namin. Nakakapagtaka, ginamit ko naman ang tamang recipe. Pero bakit nag-iba ang lasa nitong mga nakaraang araw? Aray ko po, huli na ba ako sa pila? Baka naubusan na ako. Pasensya na, Boss Wang. Kakaubos lang, sabaw na lang ang natira. Walang problema, akin na ang sabaw. Adik na yata ako sa lasa ng tinda mo. Wang, grabe naman ang takaw mo. Tawagin mo akong daddy, bibigyan kita ng 1 binti ng itik. Lumayas ka nga dyan. Mga boss, bukas ulit. Miss, wala nang dadaan na boss sa ganitong oras. Hindi ka na makakasakay. Wala na. Paano ako makakauwi niyan? Kung ayos lang sa iyong sumakay sa tricycle ko, isasabay na kita pa uwi. Kuya, maraming salamat po Ako nga po pala si Liu Zixiu, second year student sa syudad. Ano po bang pangalan ninyo? Ako si Lin Yu. Isang estudyanteng katulad mo. Anong ginagawa mo sa liblib na lugar na ito? Intern po ako sa isang dyaryo. Kumuha lang po ng balita ngayon. Di ko inakalang uulan ng malakas. Kuya Lin, pasensya na po sa abala. Walang anuman. Normal lang magtulungan tayong mga tao. Miss, nandito na tayo. Hindi na makakapasok ang tricycle dyan. Umuwi ka na't magpahinga. Kung sawa ka na sa biglang pangingilo sa malamig, mainit, Kuya Lin, sa pag-aalaga sa kanila. maraming salamat po talaga. Ibabayad ko po ang pamasahe bukas pag tumila na. Mag-ingat ka, madulas siyang daan. Salamat po ulit, Kuya Lin. Uuwi na po ako. Hindi pwedeng ganito lagi ang negosyo. Kalahating itik lang ang nabenta ngayong umaga. Kung magpapatuloy ito, wala na tayong pambili ng uling. Bakit parang may mali sa init ng apoy? Sumpa ba ito? Bossing, may masamang balita. Ano ba yun? Umagang-umaga sumisigaw ka. Bakit ka ba nag-iinarte? Si Lin Yu, nagtayo siya ng maliit na kubo sa gilid ng highway para magtinda. Sobrang lakas ng benta niya. Balita ko kumikita siya ng malaki araw-araw. Nag-aagawan ng mga driver sa pila. Ano? Si Lin Yu, yumayaman ng palihim sa labas. Siguradong ninakaw niya ang mga lihim nating sangkap bago umalis. Matapang ka na pala ngayon, Lin Yu. Naghahanap ka talaga ng gulo. At inaagawan pa ng customer ang pamilya natin. Mahal, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. HM. Boss Tiger, may kaunting problema ako. Pwede bang ayusin ng mga tauhan mo ito? Sabihin mo lang, braso o binti. Yung nagtitinda ng itik sa gilid ng highway na si Lin Yu. Wasakin niyo ang pwesto niya. Para hindi na siya makapagtinda kahit kailan. Boss, heto na po ang 2 kilo nyo. Binata, grabe talaga ang sarap ng luto mo. Palagi akong dumadaan dito, para lang makakain ng tinda mo. Hahaha, ang sarap. Bumalik po kayo ulit. Sino sa inyo si Lin Yu? Mga boss, nagtitinda lang ako ng maayos dito. Wala naman siguro akong ginawang masama sa inyo. Walang ginawang masama, hahaha. Nagawan mo ng pera ang ibang tao. Kaya sobrang laki ng atraso mo ngayon. Ako ang magiging bangungot mo.
Wasakin lahat yan. Ang kamay ko. Sinong duwag ang bumatok sa akin? Ako ang tatay mo, anong gagawin mo? Gusto mo na bang mamatay, tanda? Kilala mo ba kung sino ako? Tito, bakit po kayo nandito? Walang hiyang bata. Iniwan ko na ang sindikato para magmaneho ng truck. Tapos ikaw, nangungutong ka rito sa kalsada. At ginulo mo pa ang kaibigan kong si Lynn. Pasensya na po. Hindi ko po alam na kaibigan niyo si Boss Lynn. Kung alam ko lang, kahit bayaran pa ako ng malaki, hindi ko po iisiping gawin ito. Kaibigang Lynn, wala ka bang sugat? Boss Wang, maayos po ako. Mabuti na lang dumating kayo. Sabihin mo, sinong nag-utos sa iyo? SC, ang may-ari ng tindahan ng pamilya Lin sa bayan. Binayaran niya ako ng 10 piso para baliin ang binti ni Boss Lin at sirain ang negosyo niya. Matindi talaga, kuya at ate. Hindi pa kayo nakontentong palayasin ako. Gusto niyo rin akong patayin sa gutom. Mga walang pusong hayop, tingin ba nila'y walang batas dito? Kapatid, sabihin mo lang. Pupunta kami roon ngayon din. Para wasakin ang bulok nilang tindahan. Boss Wang, kung kinagat tayo ng aso, hindi natin kailangang kagatin pabalik. Kumalma po kayo. May mas maganda akong plano para pabagsakin sila. Ano namang gagawin mo sa mga basagulerong ito? Boss Lin, ayos na po ba ang kapal nito? Masyadong makapal, ulitin mo. Hindi ka ba kumakain? Boss, heto na po ang pagkain ninyo. Oho, haha. Hindi ba't ito ang mga nagmamagaling na mga siga kahapon? Bakit nagsaserve na kayo ng pagkain? Ha ha ha. Boss, nagbibiro lang po kayo. Naglilingkod lang po kami sa bayan. Ang galing ng naisip mo, kapatid. Hindi ka lang nakatipid sa tauhan. Naturuan mo pa sila ng leksyon. Boss Wang, salamat sa pagtulong ng pamangkin mo. Pero masyado nang maliit ang pwestong ito para sa lumalaki nating negosyo. Anong binabalak mo ngayon, kapatid? Pupunta ako sa bayan. Itatayo ko ang tindahan ko sa pinakamalaking palengke sa probinsya. Haharapin ko ng harapan ng pamilya Lin. Boss Lin, ito na po ang pwesto. Ang pinakamagandang kanto sa palengke. Maraming tao, maluwag, at maliwanag. Maraming salamat sa tulong, Manager Wang. Xiaohu, ay parada mo ang sasakyan. Ay discardin nyo na ang mga gamit. Masusunod, magpahinga na po kayo, boss. Kami na ang bahala rito. Ayos, sige, sige. Kuya Lin. Zixu. Bakit ka nandito? Sa pamilya namin ang breakfast shop na ito. Kapag weekend, nandito ako para tumulong. Ma, siya po ang tinutukoy ko sa inyo. Ang naghatid sa akin noong umuulan. Oho. Ikaw pala si Lin Yu. Napakagwapo namang binata, noong umuulan ng malakas. Maraming salamat sa pagtulong. Nadaanan ko lang naman po, tita. Tita, oo nga pala. Inupahan ko na po ang pwestong ito. Magbubukas ako rito ng tindahan ng itik. Naglilinis na po kami ngayon. Magkapit-bahay na pala tayo ngayon. Talaga po, ang saya naman. Sandali lang po. Mas maganda siguro kung sa kanto ilagay yan. Ako na po ang magpupunas ng mesa. Action sound. Aray ko po, Miss Maganda, magpahinga na po kayo.
Hindi niyo po dapat ginagawa ito. Ipaubaya niyo na lang po sa amin. Kofang Makangli. Lolo, heto na po ang kalahating kilo ng itik. Sukli niyo po, 50 sentimo. Kaibigang Lin, hindi ko inakalang lalakas ng ganito ito. Halos hindi na kayo magkanda o gaga. Sa tingin ko, wala pang 6 na buwan. Ikaw na ang magiging pinakasikat na tindahan ng itik sa bayan. Magdilang anghel sana kayo. Tumahimik ka. Tignan mo kung sino ako. B. Boss Lin. Bakit po kayo nandito? HM. Gang Z, magkano bang ibinabayad sa iyo ni Linyu? Dodoblehin ko yan. Ang 50 pisong ito ay down payment pa lang. Ate, anong ibig niyo pong sabihin? Alam kong may sakit ang kapatid mo. At kailangan mo ng pera ngayon. Kailangan lang namin ng maliit na pabor mula sa iyo. Humanap ka ng tiyempo. Ibuhos mo ito lahat sa... natatakot po ako. Huwag kang mag-alala. Sasakit lang ng kaunti ang tiyan nila. Kapag nagawa mo ito ng maayos, bibigyan pa kita ng 100 piso. Sige po. Gagawin ko po ito. Ma, pupunta na po ako sa dyaryo. Kung makakauwi po ako ng maaga, tutulong po ako sa tindahan ni Kuya Lin. Huwag niyo na po akong ipaghanda ng hapunan. Haze, itong batang ito, nakadikit na yata ang kaluluwa niya sa tindahan ng itik na yon. At, andyan na po. Anong lasa ito? Bakit ang pait? Vomiting. Aray ko po, bakit parang hinihiwa ang tiyan ko? Anong nangyayari? Ang karne ng itik, may lasa ng karne nyo. Tulong, may mamamatay rito. Sir, huwag po kayong sumigaw dito. Anong problema? Sir, ang apelyidong Lin sa palengke. Napakasama ng ugali niya. Nilagyan niya ng palihim ang sabaw ng nakakalasong kulay na kemikal. Ito ang ebidensya. May taong naghihingalo na roon ngayon. Hulihin niyo na siya. Baka makatakas pa siya kapag nahuli kayo. Makinig kayo sa akin. Wala akong kahit anong inilagay na nakakalason sa mga karne ko. May nag-set up sa akin dito. Sinungaling, sakim na negosyante. Para kumita ng pera, baliwala na ang buhay ng tao. Wasakin ng demonyong tindahan na yan, para hindi na siya makapanakit ng tao ulit. Tumigil kayong lahat. Hindi pa malinaw ang buong pangyayari. Subukan ninyong galawin ang tindahan ng kapatid ko.